Ako si Ben, tubong Ilocos. Laki ako sa tabing dagat, kasama ng mga lambat, bangka, at pawis ng dagat. Kung saan ang bawat umaga, ang tunog ng alon ang orasan, at ang bawat hapon, ang hangin galing sa mga windmill ang nagbabalot sa katawan ko. Simple lang ang buhay ko dito. Isda, laot, at katahimikan. Pero isang araw, dumating siya. Noong una ko siyang makita, nakatayo siya sa gilid ng buhangin. Nakatutok ang kamera niya sa windmill. Parang wala siyang pakialam sa init ng araw, sa pawis, o kahit sa mga batang nagtatakbuhan. Nakita ko siya. Seryoso yung mukha niya. Parang kinakausap niya yung dagat sa bawat kuha ng lente. Hindi ko siya kilala. Akala ko turista lang. Pero maya-maya naramdaman ko. Nakatutok na pala sa akin yung lente niya. Ako na simpleng nag-aayos lang ng lambat sa buhangin. Naiilang ako. Hindi ako sanay na kinukuhanan ng litrato. Pero may kung anong kakaiba sa tingin niya sa likod ng kamera. Yung tipong hindi lang imahe ang gusto niyang kunin, kundi yung buong pagkatao mo. Lumapit siya na nakangiti. Nice shot, sabi niya habang pinapakita sa akin yung kuha. Doon ko lang nalaman ang pangalan niya. Justin. Photographer, o gaya ng tawag ng matatanda dito, maniniyot. At ako, si Ben. Hindi ako model, hindi ako sanay sa camera. Pero simula nung araw na yun, pakiramdam ko, may isang lente na laging nakatutok sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko. Sa mga sandaling yun, hindi ko pa alam ang mga simpleng larawan niya. Magiging simula ng istorya naming dalawa. Sabi ko noon, hindi ako sanay sa camera. Pero si Justin, para bang bawat galaw ko, bawat ngiti ko, bawat pawis na dumadaloy sa noo ko, lahat may ibig sabihin sa lente niya. Kinabukasan bumalik siya sa tabing dagat. Nakaupo ako sa may bangka, nag-aayos ng lambat. Nang bigla niya akong kinunan ulit. Hindi na palihim, diretsahan na. Pwede bang makita? Tanong ko. Gumiti siya, nilapit yung camera at doon ko nakita. Nakita ko yung sarili ko, pero ibang ako. Yung kuha niya parang hindi simpleng tao lang ang nakikita, kundi isang kwento, may init ng araw, may alat ng pawis, at may tingin na parang hindi ko maintindihan. Bagay ka sa lente ko, sabi niya sabay tawa. Napakamot lang ako sa batok. Bagay, simpleng tao lang ako, hindi ako model. Hindi mo kailangan maging model, minsan kasi may mga muka at mata na kusang nagsasalita, kagaya mo, wika niya. Natahimik ako kasi, totoo, paramdam ko. Parang binabasa niya ako sa bawat kuha niya. Nang gabing yun, naglakad kami sa tabing dagat. Tahimik lang. Ang ilaw galing sa buwan at sa malayong mga windmill. Bakit ka ba nandito? Tanong ko.
sa litrato para sa inspirasyon. Sagot naman niya. Nahanap mo na ba? Tanong ko ulit. Ngumiti siya. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako. Hindi sa mata kundi sa mismong pagkatao. At sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi dahil masama, kundi dahil baka totoo. Alas 3 ng madaling araw, sanay na ako sa amoy ng alat ng dagat at tunog ng alon. Pero ngayong sumama si Justin sa pangingisda, parang ibang tunog ang naririnig ko. Yung tibok ng dibdib ko. Sigurado ka ba? Tanong ko habang inaakay siya papunta sa bangka. Oo naman. Para to sa mga litrato ko. Sagot niya sabay bit-bit ng kamera. Napailing lang ako. Sabi ko, baka mahulog ka dyan, hindi ka sanay. At tama nga ako sa unang hampas ng alon. Muntik na siya matumba. Buti na lang, mabilis ang reflex ko. Nasalo ko siya. At sa ilang segundo, nakahawak siya sa dibdib ko habang ako naman nakayakap sa bewang niya. Tahimik, wala kaming sinabi, pero ramdam ko yung init ng katawan niya kahit malamig ang hangin ng dagat. Salamat. Mahina niyang bulong. Wala yun. Sagot ko. Pero hindi ko pa rin binibitiwan ang kamay niya. Habang ang iba kong kasamahan busy sa lambat at sa hila ng isda, si Justin naman busy sa pagkuha ng litrato. Hindi isda, hindi bangka, kundi ako. Ako na nagbabanat ng buto, ako na pawisan, ako na simpleng mangingisda. Ba't ako? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya at sa gitna ng alon at buwan, sagot niya. Kasi sa lahat ng nakita ko, ikaw lang yung ayaw kong palampasin. Doon ko lang naramdaman na hindi lang pala dagat ang kayang magpalubog ng tao. Minsan, isang ngiti lang ng maniniyot, sapat na para malunod ka. Sanay ako sa dagat, sa alat ng hangin, sa huni ng alon. Pero minsan kapag gusto kong mapag-isa, pumupunta ako sa maliit na gubat sa likod ng baryo. Tahimik doon, puro halakhak at ugong ng hangin ang maririnig. Isang hapon sinama ko si Justin. Sabi ko, doon siya makakakuha ng ibang anggulo. Hindi lang dagat, hindi lang windmill. Habang naglalakad kami, hawak niya yung kamera. Panay guha, mga punong nakasayaw sa hangin, mga aninong nabubuo sa lupa, pati mga dahong nahuhulog sa ilog. Pero hindi ko alam kung bakit mas madalas siyang nakatutok sa akin kaysa sa paligid. Ben, tumingin ka dito sandali, sabi niya. Para saan? Sagot ko naman. Test shot lang. Napailing ako pero tumigil din. Umikot siya, lumapit ng dahan-dahan. Halos isang dangkal na lang yung pagitan ng mukha namin. Doon niya tinutok ang kamera. Click. Narinig ko yung tunog ng shutter. Pero ang naramdaman ko, parang puso ko ang kinuhanan niya. Hindi mukha ko. Ayos.
Sabi niya, sabay tingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi ko na nakuhang ngumiti kasi sa titig na yun, may sinasabi siyang hindi na kayang sabihin ng salita. Habang naglalakad kami pa uwi, tahimik lang. Pero sa bawat takbang, ramdam ko yung distansya namin lumiliit. Hindi dahil magkalapit kami ng balikat, kundi dahil unti-unti, pinapapasok siya sa mundong matagal ko nang tinatago sa sarili ko. Sa baryo namin, isa sa pinakamaingay at makulay na eksena tuwing madaling araw, ang bagsakan ng isda. Alas 5 pa lang, puno na ng tao ang palengke. May sigawan ng tendera, tawaran ng mamimili, at kalansing ng timbang. Kasama ko si Justin nung araw na yun. Nakasombrero siya, may dala pa ring kamera habang ako sanay na sa gulo. Hawak ang timba, buhat ang mga bango sa tilapia. Ang gulo dito, pero ang saya. Sabi niya habang paikot-ikot ang mata sa may click ng camera. Normal lang to sa amin. Dito umiikot ang buhay namin. Sagot ko naman. Habang abala ako sa pagtawad, napansin kong hindi pala mga isda ang pinipicturan niya. Ako pa rin. Yung pawisan kong muka, yung kamay kong kumakapit sa lambat na may mga tilapyang pumipiglas. Yung pagtawa ko habang tinutokso ako ng tindera. Ba't ako na naman? Tanong ko sabay lapit sa kanya. Ngumiti siya at pinakita ang kuha. Ako nakangiti habang may tilapyang tumatalon sa tabi ko. Kasi ikaw yung kulay dito. Kung wala ka, ordinaryong palengke lang to, pero pag andyan ka, ibang klaseng buhay ang nakikita ko. Sagot niya sa akin. Napatahimik ako kasi hindi ko alam kung biro ba o totoo, pero ramdam ko iba yung titig niya sa akin. Hindi titig ng maniniyot, titig ng taong unti-unting binabasa ang lahat ng hindi ko masabi. Habang naglalakad kami pa uwi, dala ko ang isang timba ng isda. Siya naman dala yung camera niya. Tumingin siya bigla sa akin sabay bulong. Ben, minsan hindi ko alam kung litrato lang ba ang gusto kong kunin o ikaw mismo. At doon sa gitna ng amoy ng isda at gulo ng palengke, naramdaman ko. May kumikislap na mas malakas pa sa araw at sa ilaw ng windmill. Kung may simbolo ng buhay namin dito sa tabing dagat, yun ang lambat. Dito dumaraan ang lahat, paghihirap, pag-asa, at pagkain ng pamilya. Isang hapon inaya ko si Justin na tulungan ako mag-ayos ng lambat. Akala ko aayaw siya kasi puro alat at dumi ang haharapin namin. Pero nagulat ako, agad siyang pumesto sa tabi, nakaluhod, at tinutulungan akong alisin ng mga buhol. Ganito lang, sabi ko habang pinapakita ko kung paano. Parang puzzle pala, sagot niya. Puzzle na paulit-ulit pero hindi ka pwedeng sumuko. Kasi kapag hindi mo inayos, wala kang mahuhuli. Tahimik lang siya, nakatitig sa kamay kong mabilis na gumagalaw sa lubid ng lambat. Hanggang sa dahan-dahan niyang nilapit ang kamera. Napakunot noo ako. Bakit kinunan mo na naman ako? Kasi dito ka pinakabuong buo, Ben. Sagot niya, seryoso yung tono. Di ko alam kung anong nangyari habang nakuyuko ako sa lambat.
Ramdam ko yung init ng titig niya hanggang sa mapatingin ako pabalik. Doon nagtagpo ang mga mata namin. Tahimik, walang alon, walang hangin, walang tao. Parang kami lang ang mundo. Maya-maya, natawa akong binasag ang katahimikan. Kung lagi mo akong pipicturan, baka masanay ako. Ngumiti lang siya, yung tipong may ibig sabihin. Yan ang gusto ko. At sa sandaling yun, habang hawak ko yung lambat, hawak niya yung camera. Parang may isang invisible na lambat na unti-unting humihila sa akin palapit sa kanya. At alam kong hindi ko na matatakasan yun. Sa dami ng gabi na ginugol ko sa tabing dagat, sanay na ako sa liwanag ng buwan at sa ugong ng hangin na dumadaan sa mga windmill, pero ngayong kasama ko si Justin, iba yung pakiramdam. Nakaupo kami sa buhangin, nakatanaw sa dagat, tahimik lang kami. Pero yung katahimikan, parang may sariling wika. Ben, naalala mo nung una kitang makita? Oo, yung pinituturan mo ako nung walang paalam. At etong ngumiti siya. Hindi ko pinagsisisihan kasi simula nun, ikaw na yung subject ko. Napailing ako, pero sabay na napangiti. Alam mo Justin, natatakot ako. Bakit naman Ben? Kasi baka para sa'yo, project lang to. Pansamantala lang. Parang kapag tapos na yung shot mo, alis ka na rin at ako, may iwan dito. Tahimik siya sandali. Tumingin sa akin, diretso. Hindi samantalang, kundi parang tinitingnan niya yung buong pagkatao ko. Ben, hindi ko pumunta rito para lang sa windmill o sa dagat. Naghahanap ako ng inspirasyon. Akala ko, lugar yung hahanapin ko eh. Pero hindi pala. Ikaw pala, Ben. Natigilan ako para akong nalunod sa sinabi niya. Huminga ako ng malalim, tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, hindi ko na tinago. Kung ganun, aaminin ko na rin. Justin, gusto kita. Natatakot ako. Oo, pero mas natatakot ako kung palalampasin ko to. Walang sumunod na salita. Ang tanging sumagot ay ang hampas ng alon at ang pag-ihip ng hangin sa ilalim ng buwan. Para kaming dalawang lihim na inihulog ng dagat sa isa't isa. Hindi ko akalain na babalik pa ako sa bangka kasama si Justin. Akala ko nung una saglit lang yung karanasan niya sa laot. Pero eto siya, gigil na gigil sa mama ulit. Ben, gusto ko ulit makita kung paano ka sa dagat. Yung totoo yung hindi stag. Sabi niya habang inaayos yung camera niya. Napangiti lang ako. Baka mahulog ka na naman, Justin. Habang tinutulungan ko siyang sumakay, dumampi yung kamay niya sa braso ko. Sandali lang dapat yun, pero parang tumigil ang lahat. Sa gitna ng alon, abala ang iba kong kasama sa paghila ng lambat. Si Justin naman nakatayo sa dulo ng bangka. Kunwari kukuha ng litrato, pero halata akong hindi camera ang talagang target niya. Ako pa rin. Ben, tumingin ka dito. Ngumiti ako at sumunod.
At bago ko pa maibaling ang mukha ko, bigla siyang lumapit. Wala nang pasabi, wala nang tanong. Dumampi yung labi niya sa labi ko. Saglit lang pero sapat na para umikot ang mundo ko. Sapat para mawala ang tunog ng alon, ang ingay ng mga mangingisda, pati ang lamig ng hangin. Ang naiwan lang, yung init ng halik niya. Nagulat ako, umiling ng sandali. Justin, wika ako. Ngumiti siya na parang walang pagsisisi. Sorry, hindi ko napigilan. Kanina pa kitang gustong halikan eh. Tahimik ako pero hindi ko pa rin siya tinulak. Ang totoo, gusto ko rin. Kaya nang muli siyang lumapit, hindi ko na siya pinigilan. At doon sa gitna ng dagat, sa ibabaw ng bangka, sa ilalim ng araw na sumisilip, doon nagsimula ang unang halik namin. At para akong nahuli sa lambat, wala na akong kawala. Ako si Ben at ngayong gabi, ramdam ko yung parang dagat yung puso ko. Malawak, malalim at minsan ay marahas. Pero naroon si Justin para bang siya yung ilaw ng mga windmill na tanaw namin mula sa dalampasigan. Patuloy na umiikot, gumagalaw at nagbabantay. Nagising ako sa umaga na nasa bangka kami. Di ko alam kung paano kami napadpad dun pero naalala ko ang huling gabi. Nag-inuman kami kasama yung mga mangingisda. Kwentuhan tungkol sa buhay tapos si Justin nag-aya na lumabas at sumakay sa maliit na bangka. Gusto raw niyang makita ang mga bituin habang nasa gitna ng tubig. Ben, tingnan mo. Sabay turo niya sa kalangitan. Puno iyon ng mga bituin pero mas napatitig ako sa kanya. Yung mga mata niya kumikislap din. Parang naglalaban sa ningning ng mga tala. Alam mo Justin, kung photographer ka, ako naman yung subject na hindi mo na makakawala. Wika ko. At eto napangiti siya, sabi niya. Paano kung ikaw naman yung photographer Ben? Ako yung subject mo. Pipicturan mo ba ako? Kahit hindi ako handa. Humalakak ako. Pero biglang naging seryoso. Oo. Kasi minsan yung hindi handa, yun yung pinakatotoo. Sandali kaming natahimik. Ang alon maraang humampas sa bangka. Ang hangin dumadampi sa balat namin. Tapos bigla siyang yumuko. Kinuha yung kamay ko at dahan-dahan niyang inilapat sa dibdib niya. Ben, dito, para kang larawan na hindi ko kayang i-develop ng mag-isa. Ikaw yung kulang sa frame ng buhay ko. Mahina niyang sabi. Kinabahan ako. Di ko alam kung epekto ba ng alak o ng hangin pero tumigil ang lahat. Nakatitig lang ako sa kanya tapos dahan-dahan siyang lumapit. At sa gitna ng alon at katahimikan ng dagat, naglapat ang labi namin. Hindi yun halik na basta lang. Isa yung pangako na hindi mabubura. Parang lambat na kumulong sa akin at kahit gusto kong kumawala, ayoko na. Pagkatapos nagbiro siya. Kiss pa nga ulit. Baka mawala yung kuha. Napatawa ako. Loko ka. Pero sige. Para sa susunod na frame. At doon sa gitna ng dagat sa ilalim ng mga bituin at tanaw ng mga windmill, alam kong hindi na to basta kwentong tabing dagat. Ito yung kwentong hindi ko na kayang takasan. Ako si Ben.
At ito na siguro ang pinaka-importanting kuha ng lente ng puso ko. Hindi lang gamit yung camera, kundi gamit ang mga alaala. Pagkatapos ng gabing yon sa gitna ng dagat, naging malinaw na sa akin. Si Justin ang larawan na hindi ko kailanman gustong mawala. Sa bawat pag-ikot ng windmill, sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ng Ilocos, siya ang frame na binubuo ng tadhana. Dumating ang araw na aalis na siya. Pabalik ng Maynila para ipagpatuloy yung trabaho niya bilang photographer. Habang nakatayo kami sa tabing dagat, hawak ko yung kamay niya. Ramdam ko yung lamig ng hangin at init ng palad niya. Ben, marami akong pwedeng kunan ng litrato sa mundo. Mga bundok, lungsod, dagat, tao. Pero sa lahat, ikaw lang yung subject na hindi ko kayang iwan. Hindi ko mapigilan na mapaluha. Ang mga salitang yun parang lambat na bumalot sa akin. Hindi para ikulong, kundi para alagaan. Niyakap ko siya ng mahigpit habang sa di kalayuan, nakatanaw ang mga windmill na parang saksi sa isang pangakong hindi mababali. Justin, kung may huling larawan akong pipiliin, yung araw na dumating ka sa buhay ko, yung ikaw na may ngiti, na may kamera, na handang kunin hindi lang ang tanawin, kundi yung puso ko. Nagtagal kami ron. Walang salita. Walang iba kundi hangin, dagat at kami. At sa huli bago siya sumakay ng jeep papuntang terminal, hinalikan niya ulit ako. Mahaba, puno ng pangako, parang sinelyuhan ng dagat at ng hangin. At doon ko na-realize minsan, hindi lang ang photographer ang maniniyot ng larawan. Minsan siya rin ang nagiging subject. At kami ni Justin, parehong nakunan, parehong nabilang sa isang frame na tinatawag na pag-ibig. Sa tabing dagat ng Ilocos, kung saan sumasayaw ang mga alon at umiikot ang mga windmill, natutunan kong hindi lahat ng larawan ay makikita sa kamera. May mga kuha na isinara ng mata pero binuksan ng puso. At sa bawat alon na bumabalik, sa bawat hangin na umiihip, sa bawat larawan ng buwan at bituin, si Justin ang kuha ko. At ako ang kuha niya. Hindi kami perpekto, pero sa huli, kami ang naging pinakamagandang subject ng isa't isa. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.